And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Duterte versus House of Representatives yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officers occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. But naiintindihan ko naman the questions that the public may have. And that's why we are here today to try and answer all of your questions. So without further ado, perhaps we can already start with the questioning. We will start with Ms. Camille Samonte of TV5. Good afternoon po, Attorney Powa and to other lawyers. I'm conscious po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo, actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman po hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na itong committee hearings, nababalitaan natin mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto natin ma-clarify today, through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre, iba kasi, ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon, we can test the credibility not only of the witnesses, but even the documents that are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay... Okay, Trillanes, wala talagang yun. Wala talagang bearing yun. Kasi yung mga pinagsasabi niya doon, hindi pumasok doon sa panahon na siya ay impeachable official. Oo, yung betrayal of public trust na sinasabi doon sa mga testimonya ni Trillanes, paninira lang yun Kasi hindi pumasok sa 2022 to 2025 Impeachment ito 'Di ba? Impeachment 'to Matagal na nagfa-file ng kaso ng ng corruption yan si Trillanes, walang pumapansin So ngayon ginagamit niya itong Congress para maglabas siya ng propaganda niya. Pero valid ba yung propaganda niya sa pinag-uusapan? Relevant ba yun? Hindi. 2022 to 2025. Yung mga sinasabi niyang mga transaksyon pinagbibigay ni drug lord ganito, ni ganyan. Hindi pasok yun nung impeachable official si Inday Sara, which is 2022 to 2025. So, doon pa lang wala na Doon pa lang tapos na Doon pa lang wala nang kakwenta-kwenta So, bakit pa ini-entertain pa ito? Kasi nga, ang plano lang nila dito, mga bossing, sirain si Inday Sara, mawala ang tiwala ng tao kay Inday Sara, para mapigilan si Inday Sara, kung hindi man ma-impeach, mapigilan si Inday Sara na manalo sa 2028. Which is, alam natin, di mangyari. Why? Kasi nandito tayo para, ibisto lahat ng mga kagaguhan ng mga yan. Again yung mga naniniwala kay Trillanes, ang tatangan nyo. Kasi, walang magiging bearing yan sa Senado. Actually, pinayagan lang siyang magpunta dyan para siraan lang si Inday Sara. And the fact na binunot nila si Trillanes, ibig sabihin, dead end na talaga ang Congress sa paraan ng kanilang paninira. Nakakagulo na sila si Romualdez. Mabibisto na sila. Pag umuwi si Saldico, malalaman na pinadala ng pera si Kimbo, si ganito, si ganyan, sila Dilimat, kung sino-sino pa. Kaya ngayon, kung ano-ano ng mga circus ang ginagawa nila, wala na silang hindi na nila alam kung paano pa ipagtatanggol yung mga sarili nila. Kaya hinugot na nila si Trillanes, baka sakali mapasaya niya pa yung mga tao. But wala na, tapos na kagad admissible ba or katanggap-tanggap ba yung mga sinabi ni Trillanes dyan? Hindi. Bakit? Unang-una sa lahat, yung mga kwento ni Trillanes dates back to 2016. 2016 pa. Impeachable official na ba si Inday doon? Hindi pa naman. So dapat yung mga pinagsasabi niya na yan, doon sa ICC niya yan sabihin. Kasi pwede yan gamitin laban kay Pangulong Duterte. Kaya lang, wala namang hindi ang kaso naman ni Pangulong Duterte is human crime against humanity, hindi naman corruption. So, yang basura yan, yung testimonya ni ni Trillanes diyan, hindi yan magagamit sa impeachment ni Inday Sara. Hindi. Pwede sigurong yung COA, yan pwede. Yung kay Madriaga, malabo din yan.
Oh, so yung salin, pwedeng yan. Ang pag-usapan dun sa Senado. Pero yung iba pang mga lumabas dito, wala na yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Ang records mo, 2005 to 2025. Ganong kahabang panahon. Oo, taragis naman yan. Ginagawa nyo naman tanga yung tao eh. Noong 2005, hindi pa naman si Inday Sara, impeachable. Ito pa nakakatawa, si Trillanes. 2016 pa lang, nakakatanggap na raw si Kitty. 7 years old pa lang yung bata nun. Naman bibigyan ng drug lord ng bilyon-bilyon yun. Diyos ko, sabi ko nga, baliw lang maniniwala rito kay Trillanes. Na-confirm naman nila. No, I'd like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get a misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even in the Justice Committee, di ba ang sinasabi nila, we're only here for probable cause. We're not here to test the credibility just yet. Di ba ganun din? So that is why kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan credible na, so ano pa ang ba't pa tayo mag-impeachment trial, di ba? So kami talaga we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito ay matransmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong salin. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. What I'm saying is the way it's presented, no, the way it's presented, dun tayo magkakaroon ng pagkakataluhan kung accurate ba yung presentation na gano'n. Next, DJ Mendoza na 25. Sir, I understand. Doon sa ano muna tayo, sir, sa may AMLAC report. Yung kahapon, namili randomly pick ng 18 transactions, if I'm not mistaken, ano, then parang tila sabi ng iba ay vindicated na si Senator Trillanes with those mga sinasabi niya ng unang pahayag before. Ano yung komento ng Vice President regarding dun sa mga naging pahayag nito si Senator Trillanes and dun sa lumalabas sa AMLAC report? Well, sa amin naman, we don't really want to comment on the vindicated or anything like that. Kasi ang posisyon talaga namin, vindication will come once it's all presented in the impeachment court and we're able to cross-examine all the witnesses and to test the evidence. No? Pagdating sa AMLAC, as I've said, it's a matter of presentation kasi. No? And I think marami na rin lumalabas na post. So siguro, dadaanan ko na kahit paano without going into the details. I think nakikita naman natin sa mga posts na the way the AMLAC numbers are presented, aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. So, simplihan ko lang. Meron akong 1,000 pesos, dineposit ko. Withdraw ko. Diba? Ang lalabas sa 2,000 transactions mo, 2,000 na. Pero actually, ang nasa banko mo, 0 na. Diba? So, ganun kasimple, no? Now, and so, kaya sinasabi namin na, again, hindi ko sinasabing maling AMLAC. I want to show due respect naman to AMLAC. But the way that AMLAC data is normally presented is that it is an aggregate of all transactions. Siguro balikan natin yung 2017, di ba nagkaroon ng issue na dyan noon. At in fact, AMLAC issued an official statement saying na hindi accurate yung accounts in terms of account balances or what is actually inside the bank account of a person kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. Kahapon rin may napag-usapan na edi inet na lang natin, di ba? Inflows minus outflows or outflows minus inflows net. So yun pa rin yun. Nakikita ko yung point nun, no? And with due respect dun sa mga nag-raise, so nakita ko yung point. But our point naman is, kung bloated na yung outflow mo, tsaka bloated na yung inflow mo, edi bloated din yung net, di ba? So doon lang kami pinanggagalingan. Again, I don't want to go into the details na, but para lang maintindihan ng taong bayan, na ganun kasi the way it's presented. Ina-add lahat ng deposits, ina-add lahat ng pumasok bali sa account mo, ina-add lahat ng lumabas. But it is not determinative or conclude transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, over 18 years. So, yun ang magiging, talagang para sa amin, it's bloated talagang number. Sir, dapat pag-usapan pa sa impeachment yung SALN ni VP Sara ng mga panahon na Vice Mayor and Mayor siya? Of course, para sa amin hindi. No? Because obviously, ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. Ang impeachable offenses ay offenses, again, committed while the impeachable officer is in office as an impeachable officer. So, ibig sabihin nun, doon lang sa time na vice-presidente siya. So, yung mga 2000, may 2005 pa ba? 2006, 2007, na hindi naman siya impeachable officer, hindi na yan saklaw ng impeachment proceedings. Next is MJ Salcedo of Inquirer. Attorney, VP Sara just released a statement po earlier denying the allegations about the billions in bank accounts, also hitting COA and AMLAC. Does the Vice President plan to say her latest Alam mo kaya ang maganda to eh. I'm also excited na mapunta ito diyan sa Senate because may tiwala ako dito sa mga sa mga abogado ni VP Sara. And I'm pretty sure
ano na ito, wawarakin talaga nila tong argumento nito mga bobong mga congressman na ito in court. At ito ang pinakamasaklap dito sa kapalaran ng mga congressman. Maaaring ngayon, as early as now, nakakapanira sila kay Inday Sara, pero come hearing sa Senado, dahil gumagawa sila ng mga katarantaduhang kaso na mahina, pagdating sa Senado, winarak ng mga abogado na ito yung argumento ng mga ginawang katarantaduhan ng mga congressman. Mas lalong lalaki si Inday Sara dyan. Mas lalo siyang sisikat, mas lalong makikita ng taong bayan na po, tangin na inoperate talaga si Inday Sara po, tangin na talagang tinarantado si Inday Sara na itong mga to. Maniwala kayo, yun ang mag-stay sa tao. At kung ano man yung mag-stay sa tao, pagdating ng impeachment proceeding at ma-acquit si Inday Sara dyan, wala na, tapos na kayo lalo. Tapos na kayo lalo, maniwala kayo. Waiting na lang ang tao sa 2028. Hindi, baka sabi ko sa inyo yung 32 million ni Inday Sara, nung nakarang eleksyon, yung 32 million, baka maging 64 million yan. Kasi pati yung mga nabubudol ninyo ng mga dilawan, nabudol ninyo ng mga pulahan, baka bumoto pa yan kay Inday Sara kasi makikita talaga nila na iputang ina ninyo. Kaya pala hindi umuunlad ang bayan natin, puro kayo kasi nungalingan lahat dyan. Ganun yung mangyayari. Sasabog lahat ito sa mukha nila. Ang purpose nila is hindi na makatakbo si Inday Sara. Ang purpose nila, kung sakaling hindi man makatakbo si Inday Sara, ay hindi man magtagumpay yung ma-impeach si Inday Sara, ang purpose nila is masira si Inday Sara. Either dun sa dalawang options nila na yun, sasabog sa mukha nila yun. Una, mapapahiya silang lahat, mapapahiya lahat ng ebidensya nila. Makikita kung gaano kagaling yung argumento ni Inday Sara because ready na sila dyan, 3 years na silang ready dyan. Makikita kung gaano kagaling yung argumento, may ipapakita nitong mga to na tinatrabaho lang si Inday, may ipapakita nitong mga ito on national TV na matinong tao talaga si Inday. So, hindi siya mai-impeach, that's one. Pangalawa, putangin na, pagdating ng eleksyon, ang bango ni Inday. Maniwala kayo, ang bango ni Inday. Kasi, putya yan, makikita ngayon na pinudol nyo kami, pinabantay nyo kami sa impeachment, putangin na ninyo, nakatakas bigla si Romualdez. Si Bongbong Marcos biglang nakatakas, tsaka si Sandro Marcos. Ganyan na mangyayari. So ngayon, gusto nila ngayon lalo maging presidente si Inday para habulin niyang mga yan sa manlupalop na mundo. End na. The end na. Tapos, so itong ginagawa nila, sabi ko nga yung pagsasampa nila ng kaso sa ombudsman kay BP Sara, ano yun mas pinupush pa nila si Inday Sara magpresidente. Bakit? Kung ayaw naman talaga ni Inday Sara tumakbo sa 2028. Pero dahil sa dami ng ikinaso nyo sa kanya, pag wala na siya sa power, may authority na ang ombudsman sa kanya. So ngayon, wala nang choice si Inday but to run for presidency. Why? Para hindi siya mababoy ni Boying Rimulya. Kasi pag presidente siya, impeachable official siya. Wala siyang walang authority or power si Boying Rimulya para ibuli siya for 3 years. Dahil after 3 years, mag-ano na ng ombudsman na bago si Inday Sara kung mananalo siya sa 2028. So, sila pa ang nag-push kay Inday Sara para tumakbo. Whereas, kung si Inday Sara hindi kinasuhan sa ombudsman at baka nagbago isip niya, ayaw na talaga niyang tumakbo, edi, pwede na kayo maglagay ng mga kandidato na gusto nyo. But since you pushed her to the wall, wala na siyang ibang way out but to run for president para hindi ma-activate ang authority ng ombudsman sa kanya. Di yari kayo ngayon. Inaantay ng taong bayan yan. Matagal na pinagdadasal ng taong bayan. 2022 pa lang pinagdadasal na ng taong bayan na tumakbo yan. So, pinilit nyo siya ngayon tumakbo. Pag takbo niya ngayon, mananalo siya. Yari kayo sa liigang mga tama nyo. Diba? Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali